Tapos ang pinakamahal natin na binili recently is itong EK9 na gauge. Ayan, pakita ko sa inyo boys. Ayan yan boy! Pagang! Tsaka parang mas mas mabilis umangat. Ang laki ng binilis nyo. Type R na Type R siya oh. Shit. Bibilis din kaya ako dyan. Kamusta pag nagda-drive? Ang Gumaan? laki ng ginaan boss, ng takbo niya. Naging Type R no? Very aggressive, parang yung dala kong kotse Type R na rin. Gagi, ano to? SIR to, may upuan to. Shit. Ba't ganun? Di ba dahil na-combo ng upuan kasi to eh. Pwede, tsaka ng gauge. What is up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Lahat ng kaalaman ko sa kotse nagsimula sa aking 1989 Toyota Corolla 4AF engine na carb type boys no? So ako from the start Corolla boy talaga ako no? So maraming nagtatanong sa akin boys, ano ba ang pangit sa Honda? Ano ba yung disadvantages ng pag-aari ng Honda? Syempre sasabihin ng iba dyan, mahal yung pyesa, mahal yung papogi. Though marami siyang aftermarket parts na kung kunwari gusto mo magpabilis ng kotse mo, sobrang dali lang din. Pero ang karamihang angal ng mga nag-Honda boys is mahal talaga yung pyesa. Ako kahit naman ako boys, alam niyo naman, mamahalan talaga ako sa pyesa. Isang the best thing na nakikita ko sa pag-aari ng Honda, o kahit anong Honda boys, basta 90s car na in my case yung SIR ko, kapag bumili ka kasi ng isang pyesa na sobrang mahal, kunwari headlight, mahal naman talaga headlight, siguro mga 10k pataas, yung mga spoon calipers 70k pataas, yung mga preno, yung mga hoses, yung mga rear parts, sobrang mahal talaga nila boys. So, as in hindi ko maintindihan kung bakit, pero ang kinagandaan sa kanila, nakikita ko sila as investment boys no. So investment, paano nga ba nangyari yan? Nakita nyo sa intro boys, bumili ako sa EK9 na gauge, mamaya papakita ko sa inyo yan. Yung mga binibili kong pyesa na yun boys, mahal siya, 40k pataas, 50k pataas. Pero nakikita ko dito, hindi siya gastos boys eh. Kasi kino-consider ko na gastos yung isang pyesa kapag nauubos ko siya. Kunwari, ginagamit ko, nakakain ko, yung tipong hindi ko na pwede mabenta. So kapag bumili ako kunwari ng spoon caliper, sabi mo mga 70k pataas, naka-spoon calipers na ako, tapos kapag ayoko na, pwede ko pa siya ibenta. Tapos sa 70k na yon, posibleng tumaas, most likely tataas, pero yung pagbaba ng presyo na yon, sobrang onting-onti lang. Sabi mo matalo ka ng 5k, 10k, in 3 years boy, pero naka-spoon calipers ka, di na masama yan toys. Yung mga sway bar, yung mga coilovers, yung mga mags, yung mga mags na mahal, yung mga sunroof, lahat yan boys pwede nyong ibenta. So para sa akin, kapag naka Honda ka, hindi naman siya gaanong kamahal. Mahal siya kung titignan mo talaga as, nakikita kasi natin sila as consumables boys eh. Hindi mo na mabibenta. Pero kapag bumili ka ng pyesa, pwede mo pa rin yan mabenta boys. Okay, so simulan natin yung video. Papakita ko sa inyo boys ano yung kinuha natin ngayong araw. Let's go! Ayan, pasok tayo dito sa interior ni Barak. Hindi ko na na-share sa inyo, hindi ko na rin na-vlog dati, pero bumili tayo ng panibagong interior na upuan para kay Barak. So ito yung kanyang SR3, Recaro SR3. Kung maalala nyo boys, ako talaga very fan na talaga ako ng all stock na sasakyan. Pero kasi parang feel ko pag SR bagay yung bagay yung pula dito sa itim eh. Yung contrast nito boy. Bang. Diba? Tsaka syempre para pag nag-vlog tayo, para sa akin pogi yung ganitong itsura, yung may pulang background, ayun no. Comment down below kung pogi ba o hindi. Benta na natin to. Before paint shop, before ako mabangga, nandito na to. So ito yung ginamit ko sa Tarlac. Ito yung ginamit namin sa Ronda trip nung nag-travel kami papuntang norte. Personal review na ito, medyo masakit siya sa likod dahil parang masyadong racing seats kasi ito boys eh. So hindi siya naka-design para sa long drive. Pero sa likuan, sobrang sarap nito. Tsaka ang main reason ko talaga kaya ako binili to kasi maganda siya sa loob ng sasakyan. No? Yun lang talaga yun. Merong isang option nito, yung color black, yung SR3 na color black. Pero parang sa akin, kung gagastos ako ng more than 50k, doon na lang ako sa kulay pula. So siguro kapag tumanda ako ng konti, papalitan natin ng black to. Pero as of now, pogi kasi yung pula para sa akin. Tapos sa interior pala nito boys, nakalimutan ko i-share sa inyo na nagpalit na tayo ng interior. Kung maalala nyo nung first vlogs natin pa kay Barak, ang problema ko talaga dito is yung kanyang sidings no. Kasi yung sidings nito boys, meron siyang punit dito no. So ang ginawa ko dati, tinapalan lang natin ng leather. Tapos sabi nyo parang itsura niya parang taxi. Ang ginawa ko, pinalitan ko yung buong sidings, pinalitan ko yung buong interior natin. So hindi na ito yung dating sidings na to boys. Nakipag-swap ako sa tropa ko. Kumuha tayo ng zigzag na interiors. Kung maalala nyo, si Barak po sa isang 1999 Honda Civic SIR. So supposedly naka HKS siya. Pero since nagsawa na ako sa HKS, nagpalit tayo ng zigzag. So ayan, zigzag hanggang doon sa likod. Dito rin sa likod boys, naka zigzag na rin tayo. Ayan, ang zigzags.
Tapos, yung kanyang upuan, no? Sariwa na zigzag interiors. Alisin natin to boys, pakita ko sa inyo. Nakasariwa tayo na zigzag interiors. Nag-add ako ng parang 20k ata inad ko dito, swap sa HKS ko. Though yung HKS ko kasi boys, medyo hulas na yun, medyo pagod na. May pangit na yung upuan, medyo nakatagilid. So nagpalit tayo ng HKS interior. So ayun, wala na rin yung mga issues niya. Meron pa rin yung mga punit pero maliliit na lang. Mas pwede siya para sa akin. So ayan, palit tayo ng interiors. Sa ceiling, ganun pa rin, wala man tayong binago dyan. Tapos makikita nyo yung lapag netong upuan na to. Yung HKS ko si boys dati, parang sinut na lang yun. Ito, hulmang-hulma talaga siya. No, kaya rin na pinalitan natin. Tapos yung armrest nitong sigpit pa. Yung sa HKS ko dati tol, ang luwag na parang shoot mo na lang, hindi mo na halos sumisikip dito eh. Ito, lapat na lapat pa siya. Ayun no, pogi no. Tapos ang pinakamahal natin na binili recently is itong EK9 na gauge. Ayan, pakita ko sa inyo boys. Bumili tayo ng EK9 na gauge para kay Barak. Sariwa naman siya guys, dahil kulay pula pa rin naman. Ang labanan pala dito sa EK9 na gauge na ganito boys is yung kung gaano siya kapula. So makikita nyo yung Civic Type R na to, pulang-pula pa. Yung red dito, yung red dyan sa H, tsaka yung sa RPM. So pulang-pula pa siya. Tsaka yung kamay mismo na hindi pa siya nag-feed no, yung yellow. So ayan no, low mileage din siya, 60k lang. Ang problema naman dito sa luma nating gauge, ito yung Type R gauge natin boys, ito yung stock gauge natin. So wala namang problema talaga dito sa stock gauge natin. Ang issue lang nito boys, madumi kasi yung parang yung bilog niya. Try ko pakita sa inyo Wala, hindi kita dito sa camera pero pipicturean ko. Parang meron siyang may bilog, parang pinunasan na ewan. So ayoko na yung masyado hawakan. Diyan na muna yan. Ginawa ko, bumili na lang ako ng isa pang gauge no, para sa kay Barak no. Tapos, syempre mas low mileage, mas maganda. Tsaka tingin ko talaga boys, okay lang gumastos ng ganito kamamahal. Kasi yung mga ganitong mga pyesa naman, para sa akin, hindi naman siya parang gastos talaga no. Hindi naman kasi siya consumables no. So para sa akin, yung mga consumables, yung kunwari goma, yan consumable yung goma, yung mags hindi consumable, manibela hindi consumable. Unless na lang talaga mabasag mo, mapunit mo, mayupi mo, magasagasan mo. Yun ang consumable. Pero yung mga ganito boys, shoot ko lang diyan, wala nang gagawin, 'di ba? Parang pogi niya lang tignan 'di ba? H Type R. Tapos ako talaga boys, hindi ako mahilig sa mga sa mga Type R, sa mga bolt-ons kasi gusto ko talaga pag SIR, Urig SIR. Pero ayoko lang na nakikita na parang madumi siya dito sa gauge So kaya papalitan natin to. Mamaya i-shoot din natin to, testing natin kasi kakakuha ko lang nito parang 3 days ago. So papakabit natin to. Syempre kila Jaja na naman dahil para kesa makasira pa ako. So ang gagawin ko siguro, kukunin ko yung lens niyan tapos palilipat ko dito. So bahala na kung ano mangyari. Pero sabi ng dating owner na to, never opened pa daw to. Hindi pa nabuksan tong gauge na to. So tatry lang natin linisin to kasi may mga may mga ano siya parang mini scratches lang naman no. So ayan no. Kuha pala natin dito boys is 45,000 pesos. So again boys, hindi ko siya ibebenta. Most likely na mangyari, kakabit ko to dyan. Tapos tititigan lang natin no. Papanoorin natin bumitik tong Type R na to. So pupunta tayo ngayon kila Jaja boys. Tapos doon tayo magkakalikot ng shit no. Okay. So abangan nyo mamaya kung ano mangyari. Let's go. Dito na pala tayo kila Jaja. Jaja work. Abala. Para matanggal yung bezel, meron lang tong dalawang tornilyo dito. Gamitan nyo ng Phillips screw. Tapos makikita nyo na kung gaano kadali. Dali lang yan, pero syempre andyan si Jaja. Yan ang titira sa atin boy. Makatulog ka dyan ha. Lambot na boss yun. Copy ba tong upuan mo boss? Uy, urig yan. Urig ba yan? Para pala sa mga magtatanong boys, paano nyo malalaman na kung urig ang isang regaro? Kadalasan dito yun eh. Ito kadalasan plastic yan. Pagka felt paper, pagka parang gamusa pala, urig yan. Plastic yan, parang yung kaibigan mo yan, plastic. Tapos syempre yung bolster, ito matitigas. Ito kumpara muna natin. Ayan yan boy. Pagang! Para issue. Uy, teka yung bombilya. Bago to bombilya nito. Miss mo na yung upuan mo par. Galing kasi kay Jaja itong upuan na to boys eh. Nangailangan kasi tayo ng Nangailangan ng pera. Siya yung unang dumating sa buko. Bigla akong sumulpot. Lipat lang yung mga bombilya, brr. Umiwan check engine ha. Basta ito lang susundin ko na pattern na ha. Okay. Hindi, ito kompleto to eh. Isa lang yan. Technician no. Parang technician ka dyan ha. Yes sir. Para kuhanin ng bombilya, ikot-ikutin nyo lang yan. Palong nyo sa ulo nyo. Napakadali niyan boys. Yun nga boss, ba't di ikaw gumawa? Nandiyan ka eh. Buti na lang, andyan ka. Tangin na.
Ay, tinuhans na. Ang bilis yan, sir. Pakyawon tapos, pakyawon. Sunod-sunod ha, putang ina. Putang ina, tinutuhans. Bumbilya ba yung mga yan? Oh, boss, siya yung sa ilaw, sa check engine. Siya yung kino-combine Ng atom. Atom sa apple. Wala yung chip mechanic kasi natin. Asan ba si chip mechanic? Linggo ngayon, nag-church siya. Nag-church eh. Testingin natin boys kung gagana yan. Ay, kailangan pa to? Kailangan yan, bro. O, testingin natin boys. Kung nagana ang VTEC. Gusto mo lang i-drive kasi dahil mong dada kasi. Utang ina mo, kotse mo. Puking ina ka talaga. Ayan na! Isa. Ulit. Up! Heat check. Pagong! Ish! Boy, yung check engine niya, ang ganda, no? Ang liwanag. Ang liwanag naman yan. Maganda. So bago nyo ikabit ang boys, ang mga bezel, testingin nyo muna. Kung gumagana lahat. Ang speedometer gumagana. Paga. Working yan, sir. O, tingnan mo yung ilaw, sparklet mo. Maliwanag, boy. Hindi mo naman makikita yan eh. Sa gabi mo pa makikita yan. Basta yan, mga working lahat. Check engine lahat. Yung bright. Meron. Ay, putang ina, ang ganda na ito mamaya. Tsaka parang mas mas mabilis umangat. Ang laki ng binilis nyo. Type R na Type R siya, oh. Shit. Bibilis din kaya ako dyan. Tsaka parang mas kumpara dun sa luma ko boys, mas maganda yung yung ramp up nung speedometer eh, oh. Parang okay talaga yung Astig yan, boss oh. Ganda testing. Okay. Maganda. Ang hindi natin malalaman dyan yung fuel. Hindi, full tank talaga yung gauge mo kanina eh. Relax mo lang yung full tank mo, boss eh. Ha? Hindi nakakatamad kasi boys magpa pagas ng pagas, no? Ako kasi boss, kada labas 150 lang eh. Trigger 1 ba? Trigger. Gagi guys, tangina. Parang no? Kamusta pag nagda-drive? Gumaan? Laki ng ginaan, boss, ng takbo niya. Naging Type R, no? Very aggressive, parang yung dala kong kotse Type R na rin. Gagi, to? SIR to, may upuan. Ay, shit. Ba't ganun? Di ba dahil na-combo ng upuan kasi ito eh, no? Pwede, tsaka ng gauge. Gauge. Tama. Parang bumilis, no? Bigyan mo nga ng isa dyan. Parang boss, parang pabarangay na ako dito eh. Parang bumilis talaga eh. Oh. Parang bumilis talaga. Parang totoo Okay boys, ito na yung ating gauge. Ito na yung ating Type R. Parang medyo nagbago isip ko sa binayad ko na to Damn. Pero parang bala ko ipaputi para medyo kita naman siya. Parang mas gusto ko puti. So abangan nyo bukas boys kung anong ilaw ang gagamitin natin dito. Parang mas gusto ko talaga puti dito. Parang may nakita kasi ako na kulay white na ganito. Pogi ng white white LED lights, okay? Tapos dito sa may bandang bubong niya, isa lang yung umiilaw. Ito, dito ang side. Yan, so anyway, ayos naman siya boys. Abangan nyo lang sa susunod na araw kung anong gagawin natin dito. Let's go! Okay boys, ito pala itsura nila sa umaga. Mogi ba? Comment down below kung worth it ba ang 45,000 pesos o hindi. Siguro ngayon hindi pa masyado maganda kasi color amber pa pero kapag kinolor white ko to, baka pwede. So abangan yung mga susunod na gastusin pa natin para kay Barak. Let's go!